Yan, go ahead, Uncle Denmore. Okay. Okay. Ayan, so good evening everyone and welcome sa ating layman's theology and apologetics formation seminar ng Catholic Lay Missionaries of St. Paul the Apostle. So this is your moderator for tonight no ng ating talk, your servant, lowly servant ninyo, Brother Denmar Santiago, na founder and head elder ng group, no? And today we will have our wonderful, no, and fun learning na pag-aaral, no, ng ating Catholic faith, no. And we have a guest, no, and we are blessed and thankful that he is here, no, nakasama natin at pinaunlakan yung ating invitation sa kanya, no. So, gusto ko sana ipakilala sa inyo, no, ang ating magiging speaker for tonight. Ito po ay isa sa mga Catholic debater natin and admin ng Faith for Us and Debaters Convention. And as well, ito yung ating kaibigang mabait, no, si Uncle. Oh, okay. Ang ating speaker for tonight, no, best friend po ni Brother Melchor and best friend ng lahat, no. Kasi he is a freelancer, no. But he is a Catholic faith defender by heart and by baptism. No? So let us welcome our guest speaker for tonight, Brother Nash Benavides. Yan, thank you so much, Uncle Denmar. Yan, for your wonderful introduction. Ayan. So, thank you. Um, Now, we're talking about um, biblical canon, no? So, just a brief and concise, no, study about the introduction of Old Testament and New Testament and how the Bible was made. So, um, this is very important sa ating mga Christians, no? Especially sa mga Katoliko. Because some of them, they knew that they are Catholic, but they don't know what the Catholic did for us, no? Kung ano yung mga ipinamana sa atin ng simbahan, no? So, sometimes hindi yun nakikita ng mga kapatid natin sa pananampalataya, no? So, anyways, sisimulan natin, no? Ang topic natin is biblical canon, no? So, nag-start ang canon, no, during the 2nd century. Tandaan natin ba, Ige? The word canon, alam naman natin kung ano ibig sabihin, no? Kane, no, in Hebrew, which is yung reed or yung measuring rod, no? Na ito yung ginagamit panukat, no? Ginagamit yung panukat. Halimbawa sa mga carpentry, no? Ginagamit 'yan, no? Bilang panukat. But not in the scripture, no? Ang mga Jew never ginamit ang word na canon, no, sa scripture, no? Ang tanging gumamit niyan, no, during ancient time, no, is Christians, no, for the canon of scriptures. Yan. So, hindi yan ginamit ng mga Jew, no, para gamitin na this is the official measure ng ating book, no? So, tanging ang Christian lang ang gumamit ng term na canon for the scripture, no? Especially, it came from Origen. Okay? Si Origen, sa kanya nang galing yung term na canon for the scripture. Kaya, there's no official canon, no, sa panahon ng mga Jew. Ayan. Bago natin simulan yon, so punta muna tayo. Um, I think
kung pwede ako makapag-share screen. Tama ba? Uncle Denmar. Pwede mo ba akong tulungan paano ba mag-share screen dito? Kasi first time lang ako dito sa Google Meet eh. So, present now. Ano to ipe-present ko? Hang on guys Open in picture, apply visual. Word. Okay. I think Yes po, pwede po. Ayan, oo. Ayan. May entire screen. Okay. Pindutin mo bro yung 3 dots. May Yes. nakita kang 3 dots dyan bro. Yes bro, actually na-share screen ko na. Yan. Oo. So, dito 3 na dots. ako. Oo. Oo. So, yan, nakikita nyo ba mga uncle yung screen? Kung nakikita nyo. Pakisabi sa akin kung nakikita nyo mga uncle para malinaw tayo. Yun po. Ano po ta, ano? So nakikita nyo po yung screen natin? Medyo doble ata. Sandali. Ayan. So, punta muna ako dito sa Meet. So, balik ako sa Canon. Ayan. Uncle Denmar, nakikita ba yung ano ko? Yes bro, nakikita bro. Okay, sige. Yes bro. So, tuloy tayo, no? Punta tayo sa Old Testament canon. Kung titignan natin, no, yung scriptures, no, from Moses, no, na ipasa to kay Joshua, no, this is yung tinatawag na written and oral, no, na ipasa kay Joshua, kay Samuel, no, at sa mga prophets, and maging kay Ezra, no. And mababasa natin yan, no. Deuteronomy chapter 31 verse 9, so Moses wrote down this law and gave it to the Levitical priests who carried. So ang mga Levitical priest, sila yung may bitbit. Tandaan niyo may ganyan, napaka-importante ng priest, no, to carry those scriptures, no, na ibinigay ng Diyos, no. So yun, no. So, and umabot yan until the time of Ezra. And from the time of Ezra, no, tandaan natin maigay, si Ezra, siya yung nag-develop ng tinatawag na Hebrew alphabet. No? During the Babylonian exile, dinevelop naman ni Ezra yung Hebrew alphabet. That's why, naisulat yung account ng Genesis, naisulat yung account ng Exodus, no, yung Deuteronomy, no. So naisulat during the time of Ezra, no. So naisulat siya in Hebrew alphabet. Yan. So balik tayo ngayon sa ating mga church fathers, no. Church fathers and the Old Testament. Yan. So, punta muna tayo sa atin Eastern Church Fathers. Yan. Melito of Sardis. Yan. Ang nakalagay dito, at roughly the same time, Melito of Sardis speak of the books of the Old Covenant or Testament, no? Tates, Paleias, Diatekes, Biblia, no? In a quotation preserved by Eusebius around 325 to 330, coming from the history of the church or historical or history of Ecclesia, no, chapter 4, no, point 26.14, no, we do not, ito sabi ni Melito, no, we do not know, sabi kami dito, we do not know if Melito was the first to use these terms, no? According dyan, no?
yung term na yon, yung sinasabing Old Testament. But he is the first to identify specific books that comprise this Old Testament. So, yung term, no, na Old Testament, kasi hindi yan ginagamit dati. No? Hindi yan ginagamit dati. Ang ginagamit ng mga early Christians noon for the Old Testament is itatag na First Covenant. No? Yan. O kaya yung First Testament. No? Or Second Testament. Hindi sila gumagamit ng Old and New. No? But the term Old Testament, unang-una yung nakita kay Melito. No? Yan. So, lipat tayo. Anyways, this reference coming from the biblical canon, no? According by Lee Martin McDonald. So, si Lee Martin McDonald ang author, no? Actually, meron akong actual book. So, this is coming from my book, no? Melito of Sardis, because of some confusion in his region over the scope of the biblical canon, Bishop Melito of Sardis, tandaan nyo, yung Sardis is one of the 7 churches in Revelation. Okay? So, si Melito of Sardis, si Melito is one of bishops ng Sardis, no? Because of some of confusion in this region over the scope of the biblical canon, Bishop Melito of Sardis, upon the request of the fellow Christians, made a special trip to the east, or Jerusalem, close parenthesis, in order to find out the number and names of the books in the Hebrew Scriptures. Isipin mo, Melito is nasa Sardis, no? Bishop siya ron, at maraming Jew, o tinatawag na diaspora, no? At may mga sinagoga doon, no? May mga synagogue doon sa lugar doon sa Sardis, na pwede siyang magtanong sa mga Hudyo, no? Na ano ba yung ilalagay kong Old Testament para sa amin Christian, no? Kung ano ba yung tamang sukat niyan, ilang books ba yan, no? Pero hindi siya nagtanong doon. Why? Because he knew even those Jews, no? Itong mga Jew na to, hindi nagkakaisa, no, sa kanilang sukat o volume ng scriptures. Ayan. And then Melito describes his visit in a later letter to Onesimus. Si Onesimus is kapatid ni ni Melito. Melito, according to Eusebius, Melito list of books, no, yung Hebrew Bible, which is OT, through not in their usual order. 29 omits Esther, Nehemiah, no, Wisdom of Solomon, and give Greek titles for the book, though this may have came from Eusebius' editing, even though he had to make such a trip. And why did not he ask one of the many Jews at Sardis? So ito nga yung sinasabi ko, no? Maraming Jews sa Sardis, hindi siya nagtanong doon, no? Kasi alam ni Melito na iba-iba talaga yung list of books ng mga Jew. That's why pumunta pa siya sa Jerusalem sa kanyang kapatid na nandoon. Doon siya nagtanong kay Onesimus, no? Yan. Kung ano yung dapat niyang ilagay, no? Pero yun nga, no? Nilagay niya pa rin Wisdom of Solomon. Ayan. So, origin, no? Origin include in his canon, no, the Epistle of Jeremiah, no, an apocryphal book allegedly written by the prophet Jeremiah to the captives at the Babylon during the exile. Ayan. And 1st, 2nd Maccabees. Ayan, nakalagay sa book ni Origen. And his homily on Numbers, Origen recommends that the Christian intellectual diet should begin with Esther, Judith, Tobit, and Wisdom of Solomon before proceeding to the Psalm and Gospel. It was not good, he said, to set before reader either Numbers or Leviticus. So, ito yung mga list, no? Biruin mo, gumagamit si Origen nung
Epistle of Jeremiah, which is apocryphal book yan. No? When we say apocryphal, during our time, no? When we say apocryphal, parang ang tingin natin parang hindi siya tunay, no, or something, it is fake, no, parang ganun yung tingin natin. But no, when we say apocryphal, according their time, it is just only a secret author, no. Para sa kanila hindi lang kilala yung author, pero yung book is reliable, no. Yun yung sa kanila, no. So si Athanasius, no, excluded. Ito, since we are a church of transparency, we show na there's something fluctuation happening during the time of the canonical era, no. So meron dito na si Athanasius excluded some of writings of the Apocrypha, no. Isasabing Apocrypha, which is sa Deuterocanonical, no? Kasi ang tawag ng mga Protestant, no, Apocrypha. Wisdom of Solomon, tinanggal yan ni Athanasius. Sirach, Esther, Esther, tinanggal. Judith, Tobit, Didache, no? Shepherd of Hermas, declaring they were not canonical but nevertheless valuable for instructing new converts. Those who newly join us in PT, on the other hand, he included in his list of canonical scriptures the Epistle of Jeremiah, which is the Apocryphal, no? Apocryphal din to, Epistle of Jeremiah, and Baruch. So kasama sa book ni Athanasius, no, yung list ng kanyang canon, no, is yung apocryphal na Epistle of Jeremiah and Baruch, no. So kasama din. So kung makikita mo, no, tong mga church fathers natin, no, kagaya nila Athanasius, this is the Eastern to. Wala pa tayo sa Western. Gumagamit sila ng mga apocryphal, no. So nai-introduce nila ito sa church, no. Ito yung tawag na apocryphal, no, apocrypha, no, which is ang tawag yan Deuterocanon, no. Okay. Cyril of Jerusalem, no, si Cyril, like Origen, Athanasius, Cyril has 22 books, book of canon, in which he refers to LXX scripture and the legend of their origin found in the letter of Aristeas, no, which were translated by the 72 interpreters. He adds Jeremiah, both Baruch and letter of Jeremiah. So, nandun din sa kanya yung Baruch, no? Kaya, malabo ang sinasabi ng mga Protestants na hindi ito ginagamit ng mga early Christians. No. Ang Baruch, ginamit ng early Christians. Si Origen, ginagamit ang Wisdom of Solomon. No? So, gumagamit sila ng mga Deuterocanonical. No? Yan. So, ito naman, no, si Epiphanius. Yan. Bishop Epiphanius, no, of Salamis, produced in his own weight and measure 23, no, a 22-book catalog of canonical writing that is similar to the list of Brennius canon, although Epiphanius placed them in a more familiar order, or 36. His list also parallels that current Protestant OT canon, no, and it depends on 22 letters Hebrew alphabet. So 22 actually yung 22 na yan, no? So 22 books are complete according to the number 22 letters of the Hebrews. Kung makikita natin, Josephus, no, during the time ng fall pala nito nung tinatawag na fall of the Second Temple, no, fall of Jerusalem. Si Josephus, no,
nag-compile, no, ng books. No, kinumpile lang niya, which is according through his own thought, which is 22 books. Kaya feeling ng mga Protestants, no, na tama yung compilation nila ng 22 books, which is in 36 nga, no, 36 books, because yun yung compilation ni Josephus. Pero take note, no, kaya 22 books ang kinompile ni Josephus, no, it's just because that is two, no, ah yung para makita niya yung resemblance, no, at magkaroon ng synchronization doon sa Hebrew 22 letters, no. So yun yung ginawa ni Josephus. Okay? So Western Church Fathers naman tayo, no. Eto na. Hilary of Poitiers. Hilary of Poitiers appear to follow Origen's example but adds two books, extra books to his canon, namely Tobit and Judith. Ayan na, no? So this is 315 to 367 AD. Okay? So, but ito nga, no, in order to make a 24-book biblical canon which he wrongly believed followed the number of letters in Hebrew alphabet, no? So, there's a certain, no, belief about doon sa 22 letters. No, naging tradition nila eh. No, yung 22 letters. Ayan. So, same thing din na ginawa ni Josephus, no? Kaya akala nila, hindi. Sabi nila, si Josephus, ano yun eh, 22 lang yung kinuha niya. So, kung i-divide mo yun sa Protestant list of canon, 36 yun, tatama yun, no? Tamang, 66 books ng Protestant, which is wrong, no? Bumasi lang si Josephus dun sa 22 letters. Yan. Ng Hebrew. Yan. So, St. Jerome. Tanda natin, Jerome's canon of OT, no? Which is, hindi naman siya totally nag-canon, pero meron siyang list of canon, no? Hebrew canon represent by Bava Batra. So, gumagamit siya ng Bava Batra, no? Hindi siya gumamit ng LXX actually. Si Saint Jerome, no? But ang ginagamit niya is Bava Batra, that is the ancient way ng pala nito yung ng Hebrew, no? So mostly Hebrew yung gamit niya, hindi siya gumamit ng Greek. Kasi ang Bava Batra is Hebrew, no? So Bruce notes that Jerome has three categories of writings: canonical, edifying but not canonical, and apocryphal. The last category of books was avoided altogether. In the first category, Jerome put the Jewish biblical canon. So, ang ginagamit niya kasi Jewish, no? Si Saint Jerome, no? But yet, he gave yung tinatawag na pala nito yung he give way doon sa tinatawag na deuterocanonical, because during that time nagkakaroon na ng tinatawag na second canon, and kinikilala ni Saint Jerome, no, yung authority ng church, no, yung tinatawag na bind and loosing, no. Kung titignan natin sa writings ni Josephus, no, the word bind and loosing in Hebrew, asar wehitir, in Aramaic is asar weshera, no. Na yung bind and loosing na yan, no, ginagamit yan ng mga Jew for their scripture, or yung tinatawag na authority, no, what is to be included and what would be excluded, no.
So, ginagamit yan for the authority. Kung ano yung include nila sa scripture nila, kung ano yung hindi nila isasama sa scripture nila. No? And, Saint Jerome saw, no, na ang church is merong tinatawag na bind and loosing, especially the Pope. No? That's why, although mostly ang gamit niya is Hebrew, which is the Bava Batra, no? Hinayaan niya yan. Ibinigay niya at ginamit na rin. Hinayaan niyang isulat yung tinatawag na Deuterocanonical. At yun nga, no? At tinanggap din naman niya yung Deuterocanonical, which is hindi yan kasama sa kanyang list. Because he knew the church, no, has the authority. No? Eto, whatever falls outside, this must be set apart among the Apocrypha. Therefore, wisdom which is commonly entitled Solomon's with the book of Jesus, the son of Sirach, Judy, Tobias, and Shepherd are not in the canon. I have found the first book of Maccabees in Hebrew, the second in his Greek. It may be proved from the language itself. Why? Because during that time, very important kay Jerome yung tinatawag na language. No? Pero kung titingnan natin, no, historically, no, hinayaan niya ni Saint Jerome, no? Because the church knew what they're doing, no? Yan. So Jerome includes Esther, no, of his list, perhaps reflecting the doubtful status of Esther at that time. And he also includes wisdom of Solomon, Sirach, Judith, no, Tobit, Didache, and Shepherd of Hermas. See? So, in-include din niya yan. No? So, in-include din ni Saint Jerome. Sabi ko nga, we, as a Catholic, no, very transparent tayo doon sa fluctuation na nagaganap during sa panahon ng canonical era. Yan. So, ito na. Saint Augustine, from 354 AD to 430. The most influential Western Church Father was unquestionably Bishop Augustine of Hippo in North Africa, who lists some 44 books in his OT Biblical Canon. Siya yung nagkompleto. No, kung ano yung merong books tayo ngayon, ito po yung product na ginawa ni Saint Augustine. Ayan. No? So, ayan. So, sa Church Father, the New Testament Canon. So, dito naman tayo. The term New Testament, no? Kung si Milito of Sardis, sa kanya galing yung term na Old Testament, no? Kanino naman galing yung term na New Testament? So, basa tayo, according the case of the Catholicism, coming from Trent Horn, no? Ang nakalagay dito, Irenaeus did cite the reminder of the New Testament with the exception of the 2 Peter 2 and 3 John, Jude, but he also called Shepherd of Hermas, even though, no, Irenaeus is the first author to use the term New Testament. Yan. So, si Saint Irenaeus, no? Ayan. So, disputed book, no? Yung tinatawag na disputed books during the canonical era ng New Testament. New Testament tayo. So, disputed books. Not every book in the New Testament canon was accepted at once. So, same ng Old Testament, hindi yan accepted at once, no? Dumaan yan sa process, no? Dumaan yan sa progress. So, ang church natin, this is the progressive church, no? May progress. Hindi to yung, eto na kagad. First, day one pa lang ng Christianity, eto na lang yung book natin. Walang ganon. Kundi, nade-develop tayo through means of elements of time. No? Nade-develop yung canon natin. No? So, kasi si God, no? Si God kasi is God of natural way. No?
Kaya very natural yung pagde-develop ng ating canon, no? So, ayan, nakalagay diyan. Not every book in the New Testament, canon was accepted at once. 7 books, Hebrew, James, Jude, 2 Peter, 2 and 3 John, and Revelation, have been doubted at times, but all were ultimately accepted. No? Lately yun, na-accept na lang. No? Pero never yan ina-accept. I have a book here, no? Ang title is Eusebius, History of the Church. No? Na sinasabi ni Eusebius during the canonical era na hindi nila tinatanggap ang revelation. Pero sila rin ang naglagay ng revelation. Why? Because during that time, ang measurement na ginagawa nila, no, is tinatanong nila each council, each yung tinatawag na tradition, kasi meron tayong tinatawag na Catholicism o Catholic. Kapag sinabi mong Catholic, it is composed of 5 rites. So, bago ko ituloy yung 5 rites, still naririnig pa ba ako? Bago ko ituloy yung 5 rites natin. Oo, bro. Oo, narinig. Nasusundan niyo Yes, po ba? bro. Opo. Oo, nakakasunod po. Ayan, maraming salamat. Sabihin niyo kung magulo ko mag-explain, ha? Ayan. Hindi naman po. Medyo lang. Malinaw naman po na paliwanag, bro. Ayan. Marina Ever po, since Professor Nash. Oo. Parang kilala ko Klaro yung po. boses na yun. Napapaliwanag naman po. Anyways, no? So, yung Yes, bro. Dinig ka rin, bro. ayan, salamat. So, yun yung sinasabi, no, na pala nito, yung 5 rights, no? Pag sinabi mong 5 rights, yan ang bumubuo sa Catholic Church. Una, ano yung unang right? Byzantine Rite, no? Syriac Rite, Armenian Rite, Alexandrian Rite, tsaka Latin Rite, no? Byzantine Rite, those are the Orthodox Church, no? Mga churches na kagaya ng Bulgarian Orthodox Church, no? Russian Orthodox Church, no? Eastern Orthodox Catholic Church, no? Welcome to Brother Albert. Ayan, si Uncle Albert pala dito. So, yan siya, no? Yan yung pala nito. Yan yung mga yung mga kasama doon sa rites. Dito naman sa Alexandrian Rite, sila yung mga Coptic, no? Coptic Orthodox Catholic Church, no? Tandaan nyo, yung mga Coptic Church na yan, Pope din yan, no? Kaya huwag kayong malilito kapag sinasabi, may mga list of Pope dun sa Coptic Church, ha? 'Di ba? Unang-unang Pope nila dun is si Andrew, no? Saint Andrew, Pope Andrew, tapos sunod-sunod na yung mga popes nila, no? So, huwag kayong malilito kasi during the time, there are 3 hieracy during the 1st, 2nd, 3rd century na dineclare ng Nicene Council. Una, Alexandria, isa yan sa mga hieracy. Pangalawa, Antioch, isa sa mga hieracy. Pangatlo, Rome, no? Isa yan sa mga hieracy. But unfortunately, bumagsak yung dalawang hieracy. Bakit? Kasi na-invade ng mga Islam yung Christian territory at tanging hindi lang nila na-invade is yung nag-iisang Rome, no? Ito rin hieracy, hindi nila na-invade. Kaya, ito na lang ang tanging hieracy na natitira sa Christian world, no? During the 1st century. So, ito siya, no? So, kaya, disputed tong mga books na to, no? Because some of the tradition ng iba't ibang mga rites, hindi yan tinatanggap, no? Pero may mga rites din na tinatanggap ito, no?
So, kaya, napaka-importante ng tradition. No? Because of the tradition na ilagay yung mga books na yan. No? Kung tinatanong nyo kung anong rite tayo nabibilang doon sa 5 rites na yun, tayo yung Latin rite. Tayo yung pinakamalaking rites. No? Ayan. So, yan. So, Eusebius, no? Recognize, um, yun nga, 22 books, no? Pero doubtful si Eusebius doon sa Jude, James, no? Yeah, Second Peter, no? Cyril of Jerusalem, no? In-exclude niya yung yung Revelation, no? 26 lang yung niya. So si Laodicea Synod, no? In-exclude yung Revelation, no? Paano na lang pala kung tinanggal ang Revelation, walang protestante ngayon, no? Walang gagamit ng Revelation. Tama? Kasi diyan sila humuhugot no? Swerte nila, inilagay ng Catholic Church yung Revelation. Kung hindi, edi wala sana protestante ngayon. No? Wala sana silang hinuhulaan. Yan. So, 27 books. Yan. Gregory of Nazianzus, no? 27. Yan. African Canon, 27. St. Jerome, 27. New Testament to, New Testament lang. Augustine, 27. Yan. So, Carthage, no? Council of Carthage, nung 397 AD, in-exclude nila yung Revelation, but, nung 419, ibinalik nilang Revelation. So, ayan. Those are the codex, no? The Catholic Church or the early Christian invented the codices and the Bible, no? Kung titingnan natin dito, Codex Vaticanus from the 4th century, Codex Sinaiticus from the 2nd century, 4th century, Codex Alexandrinus. Tandaan niya, puro rites to, may mga rites yan, no? Codex Basilica coming from Byzantine, Codex Supremi Byzantine, no? Those are the Catholic, no? Invented the codex. No? When you say codex, ito yung cover, tapos page, then cover uli. Kung ano yung itsura ng mga modern books nyo ngayon, ang tawag dyan codex. Diba? So, yan ang invention ng Catholic Church. No? Napakahalaga ng invention nila. No? So, they do not only translated the Bible, no, but invented, no, yung form, kung ano yung itsura nito, no? Inimbento rin nila kung ano yung itsura, kung ano yung magiging outcome, no? Kung paano mo to hahawakan, no, para maging mas convenient sa mga readers, no? Ayan. So, Catholic din ang nag-invento niyan. Take note, not only the codex, no, but also the alphabet, no? For example, during that time, Codex Vaticanus Sinaiticus, they are puro Koine Greek yan, no? When you say Koine Greek, how many letters lang ang Koine Greek, no? Kulang ng letters ang Koine Greek, no? Kulang ng letters yan. And puro capital letter yan. Walang small letter yan. But the Latin Rite, which is the Latin, no? The Latin Church. Tayo yung nasa Latin. Tandaan nyo maigay. Sa 5 rites na bumubuo sa Catholic Church, tayo yung tinatawag na RCC o Roman Catholic, no? Which is the Latin Church, no? When you say Roman Catholic, yan ang pangalan ng Latin Rite. Okay? So, since ang Latin Rite, no, they develop yung tinatawag na minuscule, no, yung minuscule, yung mga small letters, no, dinevelop nila yung small letters, and then dinevelop nila yung mga period, no, and comma, something, no, mga exclamation point, no, na-develop yan, no,
Dinevelop yan ng Latin, no? Yan. So, yung Latin, no? Yung Latin na alphabet, no? They also known as Roman alphabet, no? So, we're not just only canon or give the list of canon to the people, but also we develop the alphabet to spread the gospel through the whole world, no? Dinevelop natin yung alphabet, no? The Catholic Church developed the alphabet, no? Para mas lalo mo maintindihan kung ano yung sinusulat, kung ano yung nilalaman ng sulat na yan. Di ba? So, iyan kung bakit tayo may sariling aklat, no? Kaya nga nagulat ako nung yung itsura din ng Quran, pareho na sa atin, codex din, no? Bakit? Kasi sa atin kumopya eh. Di ba? Codex din yung format ng Quran, no? Galing din sa Catholic, no? Kaya minsan sinasabi nila, Muslim invention o created ng Catholic yan eh. Why? Because of copycat kasi itong mga to, no? Kinapi tayo. So yan. So tanda natin, maigi ha. Coming from the Catholic Bible Dictionary, no? Na ang general editor is si Scott Hahn. The most ancient codices that have been discovered are almost entirely biblical or Christian in content. So that the conclusion is often drawn that the codex was an invention of the early Christian church. Coming from the Catholic Biblical Bible Dictionary. Yan. So, yan. Okay na tayo? Siguro, hanggang doon lang muna tayo. So, may mga gusto ba kayong itanong? May, po, good evening po, Brother Nas. Si John Paul po ito. Ay, sige po. Huwag po mahirap, Sige po. ha? Ito po yung pagkakaintindi ko po, di ba, total dun sa development din ng canon. Baga sa sinabi niya yung term na sabi niya yung canon. Wala namang canon yung mga Jews noon as far as the scripture is concerned. Kumbaga, yung canon tayo yung gumamit noon no? Yes. Tama po ba? Yes po. So napapansin ko po na kahit sa mga nabanggit yung mga church fathers po na kahit sa kanila hindi rin fully develop kung ano yung dinideclare nila po, which is canonical po, which is apocryphal po, no? Pero in the end, ang nagibabaw dyan is yung kung ano ang dineclare ng simbahan. So, ang tanong ko lang po kasi is, di ko lang kung matatouch po ito sa biblical canon na topic, pero ano po yung basis ng simbahan natin para ideklara ang isang aklat sa Bible, Old Testament o New Testament as canonical po? At o kaya actually, apocryphal. ang basis nila, bro, is yung antiquity and tradition. Kung mababasa mo yung book na ginawa ni Jimmy Akin, ang naging basis ng church, no, is yung antiquity and tradition. So, nag-base sila kung ito ba ay nakapaloob doon sa tradition or hindi ito nakapaloob doon sa tradition. Kaya nga, in-explain ko yung 5 rites kasi each rites, merong mga traditions yan. So, kung yan ay nakapaloob sa tradition ni, halimbawa, hindi yan nakapaloob sa tradition ni Byzantine, no? Pero nandito naman sa tradition ni Latin, ilalagay yan. So, yan, according yan kay Jimmy Akin. So, yung title ng book ni Jimmy Akin, Bible is a Catholic book. Yan. Hopefully, nasagot ko po. Pwede po clarification lang. Ay, sige po. Kasi sa nababasa ko at naririnig sa radyo,
at nababasa ko sa mga libro, ang canon ng Old Testament was organized by the Council of Jamnia. Is that true? Wala pong Council of Jamnia actually. Ang Council of Jamnia po is just only a myth. Kung makikita po natin, yung Jamnia, nagsimula lang yung hypothesis niyan kay Heinrich Gritz, no, nung 18th century going to 19th century, in the midst ng 18th century, na pinasikat naman ni H.E. Ryle during the 19th century. No, it is a poem na ginawa ni Heinrich Gritz na German Jew, no, na sinasabi niya dun sa poem niya na there's a council sa Jamnia, no. Pero the point is, kaya yan iniwanan ng mga historian and the mga scholars, yung council at Jamnia na yan. It's just because they knew that the Jews, no, merong iba't ibang mga sekta, no. For example, sekta ng Essenes, sekta ng Saduceo, sekta ng Pariseo, no, sekta ng Zilot. Marami silang sekta. At walang history sa Jamnia na nagsama-sama ang mga sektang ito, no, para sabihin, tayong lahat iba-iba man ang sekta natin, pero ito lang yung aklat na gagamitin natin. Wala pong ganun na nangyari sa Jamnia. Kasi ang Saduceo, hindi po yan naniniwala sa Ketuvim at sa Nevi'im. Ang pinaniniwalaan lang po ng Saduceo is yung Torah. Wala po siyang pakialam sa Isaiah, wala silang pakialam sa Salmo, no? They don't believe in that, no? Ang tanging pinaniniwalaan lang ng mga Saduceo is yung 5 books of Moses, which is their proto-canon. Ngayon, ang mga Pariseo naman, no, mas prone sila doon sa LXX, no? Doon sa Septuagint, no? At marami rin silang ginagamit na aklat. Gumagamit din sila ng Baruch, no? Marami rin silang yung Second Maccabees, no? Gumagamit sila niyan, no? But later on, tinanggal nila, no? Tas yung SNS, much larger volume, no? Kaya kung makikita mo yung SNS, di ba? Ginawa nila, di ba? Natagpuan doon sa Dead Sea Scroll, isang damakmak na libro ang ginagamit ng SNS, no? Doon sa Dead Sea Scroll, meron po akong Dead Sea Scroll dito, kompleto po, in English version. So, ang dami po nila. So, wala po sila, ang mga Jew, wala pong tinatawag na official canon ang mga Jew. Kaya wala rin pong history in a council at Jamnia, no, na nagsabi na, itong book lang na to, itong mga to lang ang gagamitin natin. Kasi ang ginamit po nila dyan, ni Heinrich Gritz at ni H.E. Ryle, is yung Mishnah. Kung babasahin po natin yung Mishnah, no, ito po, ipapakita ko po sa inyo, na ginamit nila dito, Mishnah, yan. Ayan. According, decision was made by the Pharisees that they acted a council, making final decisions about their biblical canon. It was then assumed based on Yadaim 3.5. Ito po yung Mishnah, no? Yung Mishnah Yadaim 3.5. So, babasahin po natin yung Mishnah Yadaim 3.5. Ito na po. All the holy scriptures render the hands unclean, according dito sa mga rabbi, no? The Song of Song and the Ecclesiastes render the hands unclean. Rabbi Judah says, the Song of Songs render the hands unclean, but about Ecclesiastes there is dissension. Rabbi Jose says, Ecclesiastes does not render the hands unclean, and about the Song of Songs there is dissension. Rabbi Simeon says, Ecclesiastes is one of the thing about which is school of Shammai adopted the more lenient, and the school of Hillel the more stringent ruling. Rabbi Simeon ben Asai said, I have heard a tradition from the 72 elders on the day of they made Rabbi Eleazar ben Azariah head of the college, that the Song of Songs and the Ecclesiastes both render the hands unclean. Eto na. Rabbi Akiba said,
God forbid. No man in Israel ever dispute about the Song of Songs. Does not render the hands unclean. For all the ages are not worth the day on which the Song of Songs was given to Israel. For all the writings are holy, but the Song of Songs is the Holy of Holies. This is according to Rabbi Akiba. Pag binasa mo yung Mishnah Yadaim 3.5. This is Mishnah, no? So, according doon sa sinabi na yung Council of Jamia, nag-base sila dito sa Mishnah, nag-uusap-usap yung mga rabbi, no? Wala pong napag-usapan dito kung anong official na book ang gagamitin nila. Kundi, ang ipinapakita lang dito sa Mishnah Yadaim, no, is yung Song of Songs is the most holy of holy sa lahat ng mga books. Kaya, iniwanan po ng mga scholars yung about dyan sa Council of Jamia. Yan po. So, ito po. Since walang council sa Jamia, no, ang nakalagay dito, no, yet, it should be noted that the councils did not speak for all Jews. There were Jews living in Ethiopia who either did not hear of it. Hindi nila narinig na mayroong council sa Jamia. No, yung mga Jews na to sa Ethiopia, no, did not accept the decision of Jamia. Today, they use different canon than the Palestine brethren. So, ibang canon ang ginagamit ng mga Ethiopian Jew compare sa Palestinian. This is coming from Encyclopedia Judaica. Oh, this is a Jewish encyclopedia. Yan. Hopefully po, nasagot ko po yung tanong. May question pa po ba? Oh, thank you po. Thank you po. Nasagot po. Thank you. Ayan. So, kung meron pa pong question, wag lang po mahirap. Ayan. Follow-up question lang po, Ay, sige, Brother Nas. ay, sige po. Who determined which book were part of the Old Testament? And the second, by what authority did they do the book? Did do what authority that did do? Actually, when it comes to Old Testament, yung antiquity talaga, brother, no? So, yun yung tinitingnan nila, yung antiquity ng Old Testament. And then, yung authority, syempre, nanggagaling po sa church. So, yung church bumubuo ng council, and then, yung bind and loosing coming from our Pope, no? The final decision is sa kanya mapupunta. Ayan po. So, that's the bind and loosing. Same thing ng ginagawa po ng mga Jew, no? Kung sino yung pinaka high priest nila, no? Siya po yung magde-declare kung ano po yung book na gagamitin nila o hindi. Yan. Nakita niyo po doon sa usapan ng mga rabbi sa Mishnah. Mga rabbi po 'yon. Kapag nagbasa po kayo ng Mishnah, no? Si Rabbi Akiba, siya ang pinakamataas na rabbi during that time. Siya yung pinaka-high priest, kumbaga. No? Siya po yung nag-declare na ang pinaka-holy of holies sa lahat ng books, no, ay yung Song of Songs. So, that is his bind and loosing. Meron siyang authority nun. Ayun ang tinitingnan nila. Meron silang tinatawag na Asar Weshirah. Ayan. So, kaya pinapakinggan nila si Rabbi Akiba. Ayan po. So, meron din po tayo nun, bind and loosing. Ayan. So, meron pa po. Ayan. So, thank you so much, Brother Nash, sa talk mo, no? At
At maraming salamat sa lahat ng dumalo, no? So, do you have any questions? Ayan. By the way, let us acknowledge the presence ng ating President and Vice President, our President, Father John Marcos Sorga, and ating Vice President, Father Rodel Lara, from CFD Bulacan. Okay. Good evening, brothers. Yeah. Yeah. So, do you have any questions po? Brother Marco, ikaw. Sige, ano ang question mo, bro? Hello, good evening po sa lahat. Lalo na po, salamat po, Brother Mar, at lalo na po sa ating speaker na si Brother Nash Salandoni. Brother, can you explain to us, very short lang, direct to the point lang, papaano nabuo yung Old Testament from the Jews, no? Jews, tapos na nag-base no kung paano nag-base ang Kristyanismo, ang Christianity, ang Catholic Church doon sa books ng Jews. At bakit yung ating libro yung Old Testament natin is 42 ata, kung hindi ko nagkakamali, or tapos yung 36 ata yung Protestante. Paano po naging paano po na-compile based po sa mga Jews na mga scriptures yung ating Old Testament, kasi alam naman natin 27 yung New Testament eh. So paano po siya na-compile, paano po siya paano naging basihan yung mga scriptures ng Jews sa atin sa Katoliko? Okay. Salamat po. Okay, salamat, Uncle. So, doon po sa Jew. Tandaan natin, ang mga early Christians po is Jew. No? So, once naging sekta tayo ng Judaism, no? Ang mga early Christians. So, that's why meron tayong authority na gumamit ng scriptures coming from the Jew. Isang factor po yun. So, pangalawa, no? Yung mga ginagamit nating 44 books, no? 46 books, ginagamit po lahat ng mga Jew yan. Si Luther lang po ang nagsabi na apocrypha yung 7 deuterocanonical ng Old Testament, dahil hindi niya sinabi, hindi kasi puro error yan eh. Ito, iba yung nakasulat dito. Hindi po ganun ang reason ni Martin Luther kung bakit niya binansagan ng apocrypha yan. Binansagan niya po ng apocrypha ito is just because he thought na hindi po ito ginagamit ng mga Jew. No? Kaya niya binansagan ng apocrypha. So, but the biggest mistake na nagawa niya yun sa buhay niya. Dahil lahat ng deuterocanonical natin is ginagamit po ng mga Jew. Kung makikita natin, even the Pharisees, no? Ginagamit po yung Ecclesiasticus, no? Kaigay recension na ginawa mismo ng mga Pariseo. Kung sinasabi, yung mga Pariseo hindi gumagamit ng mga ng mga books nyo yan, no? Ng Old Testament. Hindi yan gumagamit ng mga Pariseo, no? Mali. Even ang mga Pariseo po gumagamit po. May tinatawag po na yung Kaigay recension. Yung Kaigay recension na yan, makikita nyo nandoon yung Baruch, no? Nandoon yung Wisdom of Solomon na ginagamit ng mga Pharisees na sila mismo yung gumawa, no? Kaya yung ginagamit po natin na books, no? That is the list of the books na ginagamit din nila noon, no? Nangyari lang po na hindi nila ginamit ito during the time ni Akiba, no? Doon sa Bar-Kokhba's revolt, no? During the time of Akiba, no, si Rabbi Akiba, nanawagan siya, this is the fall of the fall of Jerusalem, di ba?
So, nanawagan siya sa mga Christians, sa lahat ng mga Jew, na dumalo sa revolusyon, no? At maniwala kay Bar-Koba na si Bar-Koba ang Mesaya. No? So, tinawag nilang Zilot, no? Sekta ng mga Jew. Tinawag din nila yung mga, si Akiba kasi is Pharisees. Tinawag niya yung mga Sadduceo, no? Tinawag niya yung mga Essenes, no? Since ang mga Christians noon, mga Jew rin, tinawag din niya mga Christians, no? Pero ang Christians, nakausap niya, ang sabi ng mga Kristiyano, hindi na kami sasama sa inyo. Bakit? Sabi ni Akiba, may iba kaming Kristo. May iba kaming Mesaya. Kasi ang Mesaya ni Akiba, no, ang Bar-Koba na to, si Bar-Koba, no, kaya nga nagkaroon ng Bar-Koba's Revolt during the 100 AD, no. So, doon, no, kaya nagalit si Akiba, kaya nakita niya rin na ginagamit ng mga Kristiyano yung some of the Old Testament pertaining to Christ, no? No? So tinanggal yun ni Akiba sa kanila, no? Sa kanyang mga sa mga Pariseo, no? Hindi niya na pinagagamit yun kasi mostly Christian in content, no? So yun po yung reason, no? Pero ginagamit po yan ng mga Jew. Yan. So, katunayan na ginagamit po yan ng mga Jew, no? Doon po sa Dead Sea Scrolls, doon sa Qumran Cave. Lahat ng mga books natin, merong pag-special place yan doon sa Dead Sea Scrolls, no? Yan po. So, kung bakit po natin ginagamit yun. Ngayon, yung form naman po, yung 6 books na yan, that is a declaration ng church, no? Tandaan po natin, ang church, no, ang Catholic Church, they declared what is inspired, no? Hindi po dinideclared ng Catholic Church kung ano ang hindi inspired, kundi dinideclare po ng Catholic Church kung ano yung inspired books. Yan. Kasi ang Catholic Church is open doon pa sa ibang mga books, no? Pinag-aaralan yan kung ito ba is inspired or hindi to inspired, no? Kasi ang learning is a continuous process. Ayan po. Hopefully nasagot ko po yung tanong nyo, brother. Follow-up question po, brother. Sabi niyo po kanina, kung hindi ako nagkakamali, nagkamali si Martin Luther, tama po ba, na he thought na hindi ginagamit ng mga Jew yung apocrypha po? Opo. Okay. Medyo weird lang po, no? Parang, ako sa statement doon kasi, paano niya nireject yung idea na yun, na hindi ginagamit yung apocrypha na book ng mga Jew, na siya mismo, he himself is a former monk, former priest, no? So parang medyo hindi iwan ko lang, parang hindi ko siya medyo paniwalaan agad kasi knowing na he was an Augustinian monk priest sa seminary, napag-aralan niya so parang bakit Not all po. all of us na din. Kasi during that time, nasa nasa medieval age yan. So, most of the records, no, during that time are missing na, no? And kumbaga it's it's bound to discover, no, in the future. So, hindi pa po na-discover na meron palang ginagamit yung mga Jew, no? Kasi kailan lang naman lumabas yung Dead Sea Scroll, eh. Diba? I think 1940s to 60s lang yan, eh. No? So ito pong tanong ko, brother. Apo. Pa. So, Kailan po? Wait lang po. Apo. So, bali to si Martin Luther, no? Pinatatanggal niya even yung New Testament, no? Yung seven books din ng New Testament, no? Isasabi kong doubted books.
Pero hindi niya yun natanggal. Pero ang natanggal lang niya, no, is yung tinatawag na deuterocanonical. Dahil hindi daw ito ginagamit ng mga Jew. So that is his reason. Okay po. So, ang ano po, kailan po dineclare ng church na ito ay inspired? Anong year po? Mm. Yung 46 books po. Kailan Actually, po, anong year? actually dineclare na during sa panahon pa lang Council of Hippo ni Saint So, Augustine. mga 4th century? Yes, bro. Oo. Okay. So, So, 'di ba binasa ko kanina sa presentation opo. na So, si paano po sa 4th century pa lang? So, since 4th century, ano na yan eh, pinakilala niya yan ng Catholic Church dun sa mga Catholic. How much more dun sa mga priest na 15th century? So, ano na yan eh, para sa akin na nalalaman na nila yan eh, na ano eh, na ganyan ito ginagamit ito ng ano kasi 4th century dineclare. Mm. So si Martin Luther is nasa 14th century, 15th century siya na nagpare. So That is assuming 11 na alam niya yun. 1,100 years. Dapat Yes, alam niya yun. So bakit parang all of a sudden hindi niya na pinaniniwala, hindi niya alam. So paano umabsent siya sa seminaryo? So, nagkulang ba sa Hindi po probation? siya totally tinuturo sa seminaryo. Sure po. Opo. Kahit nga si Father Darwin, hindi rin alam yan eh. No? Okay. Opo. Okay. Hindi po yan tinuturo sa seminaryo. Yung about sa canonical, hindi po. No, Sa theology, wala? Opo, hindi po. Hindi po tinuturo yan. Oh, Opo. okay. I have kung kilala mo si Dr. Brad Petrie, meron siyang special lecture kasi even ang mga seminaryan ng mga Catholic priest in America, hindi yan tinuturo. Not unless mag-aaral ka kay Dr. Brad Petrie, no, ng special knowledge about yan. No. So, hindi po yung tinuturo even kay Luther. No. Sa theology po, hindi po yan kasama. Ano kasi bro? Uncle Denmar, hindi ka marinig. Kasi bro Marco ganito. Si Martin Luther, nung lumabas si Martin Luther, nung lumabas kasi si Martin Luther, bro, nung lumabas si Martin Luther, bro, sa ating simbahan, prideful siya. Ayun. So, nawawalan ng signal si Brother Denmark. Anyways, Follow up lang po. ayun po, Brother Nas. Uncle Palaneto. Ayan. So, sagutin ko lang po, no. Hindi po yan ay turo kay Martin Luther. No. Tanda po natin, during that time, nagkakaroon kasi ng mga invasions sa mga places, no. Kaya yung mga informations, yung mga scriptures, as long as possible, itatago yan, no? Tinatago para ma-preserve, no? Kaya, nagkakaroon ng mga lack of evidences during that time na it's about to be reveal in the future. No? May i-reveal din yan. So, nangyari nga na i-reveal naman in the future. Kaya nga, na i-reveal during the time of 40s, no? Na ginagamit pala to ng mga Jew. No? Kaya nga, sabi ko nga, there's a special place in the Qumran cave, no? Para doon sa Deuterocanonical. Opo. So, meron pong, question pa po. Follow up lang po, Brother Nas. Ay, sige po. Dahil as I read, ang inspired book na dineclare ng Simbahang Katoliko, tinatawag yun na Proto-Canonical. So, yun ang first canon, inspired book. Tapos itong 7 libro na tinatawag na Apocrypha o Deuterocanonical, ito yung second canon.
Opo. what basis o authority na bakit tinanggap ito sa simbahan? Di kaya si Martin Luther sumunod lang sa yung parang doubt ng simbahang Katoliko about that 7 books? Oo. Actually, wala. Kasi alam ko na dineclare yan ng simbahan sa Council of Rome, sa Council of Hippo, at sa Carthage. So, what's the basis Opo. for that canon to be canonical, second canonical? Opo. Actually, yung basis po niyan, it's all about the, yung tinatawag na antiquity. No? So, antiquity. Tandaan nyo, pag sinabing antiquity, it's all about doon sa words. Kung ito ba ay nakapaloob din to doon sa tradisyon ng mga Jew, no? And naisulat ba to sa panahon ng mga Jew sa wikang Hebrew, no? Which is yes, no? Ang first Maccabees, second Maccabees, no, they're written in Hebrew. Jude, Tobit, it is written in Hebrew, no? Kaya nga antiquity wise Oh. Alam mo ba na ang Song of Songs, no? Meron ako ditong book, no? Which is, this is coming from Dr. Brad Petrie. Kunin ko lang po. This book, kung nakikita niyo po, ayan. Pakita ko lang. Yan, no? A Catholic Introduction to the Bible, the Old Testament. No? Alam niyo po ba na ang Song of Songs was originally written in Greek? Hindi po siya Hebrew. No? It was originally written in Greek, pero ang reklamo ng mga Protestants, no, ang mga hindi ginagamit ng Jew. Kaya nga sabi ko nga dyan, mali si Luther nagkamali po si Luther. So, ang follow-up ko lang dyan, Brother Nas, kung antiquity ang basis sa na dineclare nila yung Apocrypha. Actually, wait lang po, Uncle, During that time, no, hindi po yan ina-address as Apocrypha. During the 1st century, 2nd century, hindi po ina-address tong mga books na to as Apocrypha. Opo. Kuan lang, short ko lang siya. Opo. Dahil antiquity yung kuan. Kasi antiquity yung when you say Apocrypha, no, during that time is parang hindi na siya applicable, no. So sige po, tuloy niyo po. Why do you use hidden o Apocrypha o Deuteronomy canonical in spite the book of the Codex Sinaiticus, the LXX, is 46 books? Why the Catholic Church is doubtful about that? Why they come up for that doubt about the books? Okay. That was already included in the LXX. Hindi pa po siya na-include. Opo. Ang LXX po noon is gradually po. No? Gradual po yan. Unti-unti siyang na-develop. Opo. So, since that time, no, ang mas marami nang gumagamit ng word na Greek, kaya mas marami nagta-translate into Greek. No? Kaya yun po yung nangyari, no. So, para sa kalaman po natin, no, na hindi na po sila masyadong gumagamit during the 1st century. Hindi na po sila masyadong gumagamit ng wikang Hebrew. Mostly Greek po ang gamit nila. Yan. So kung mapapansin nyo, kaya during that time, even yung ginagamit ng mga Pharisees is LXX na rin. Yan. So, I hope nasagot ko po yung tanong niya. Sige po, may question pa po si Brother Rodel. Good evening po. Tanong ko lang, nung hindi pa po nabubuo yung Bible, tama po ba ng tawag sa kanya ay Biblos?
Biblos. Yeah, you can consider that as biblos, no? Kasi it is sa tinatawag na common noun. When you say biblos o book, no? Or books, it is a common noun. No? Papasok ka sa common noun. But when we say Bible, o yung ginagamit mo ngayon, no? It is a title. It is a name. Kaya kung makikita mo, it is written in a capital letter with the capital B o Bible, which is ito na po ay isang proper noun. Yan po. And follow up lang po, may naguluhan lang talaga ako dito. History po kasi siya, nalaman ko siya, it was 3 years ago. About po kay Wycliffe tsaka kay Tyndale. Opo. That time daw po kasi, di ba, pinapatay sila for translating the Bible. Opo. Ano po ba na kaya sila pinatay? Not because translating the Bible, kundi dahil mali yung pag-translate nila. Yes, it's just because nagta-translate sila ng unauthorized. That is very forbidden during that time, no? May batas kasi noon, no, ng church, no, na hindi ka pwedeng lumabag sa church, no? Kapag lumabag ka sa church, lumabag ka na rin sa government, 'di ba? At kapag lumabag ka sa government, merong kaparusahan 'yon. So there's a law. Law 'yon, may batas noon. Parang ganito. Kapag hindi ka umatid ng Sabat during that time, babatuhin ka, papatayin ka. But it doesn't mean na yung mga taong 'yon is masasama, no? There's a law, batas 'yun eh. So yung pagkamatay ni Wycliffe, no, ni Tyndale, yun ay hindi nila pagsunod sa batas. No, there's a law. Yan. Pero take note, maging itong mga to na namatay, mahal na mahal nila ang ang deuterocanonical. No? Hindi nila niyurakan yan. No? Intact pa rin yan sa kanila. Ayun po yung sagot ko. Hopefully, nakakasagot po ako. Huwag niyo po akong ganong pahirapan. Ayan. Si Brother John Mark. Kaya pa ba, Brother Nash? Ay, kaya naman. Kahit pa. Kaya pa ba, Brother Nash? Bro, ano lang to, quick question. Kasi doon sa Ayan, okay. advanced Greek class namin, akala ko talaga kasi si Martin Luther yung nagtanggal ng yung tinawag niyang apocryphal books. Pero sabi ng professor ko, ewan ko na bro kung ano to ha, kung ano yung masasabi mo rito. Sabi niya, hindi si Martin Luther yung nagtanggal noong yung tinatawag nilang apocryphal books, kundi yung mga Anglican. Kasi translate niya yung sa German, yung Bible no, in Latin, saka sa Greek, translate niya sa German. Nandun daw yung Deuterocanonical books. Nandun ng Tobit, nandun ng Judith. Sabi ng professor ko, no, yung mga tao yung nagtanggal, hindi daw si Luther. Anong masasabi mo doon, bro? Ganito. Kasi hindi ko sure. Kumbaga siya yung icebreaker eh. Si Luther. Kaya kung bakit sinasabi siya yung nagtanggal. Unang-una, magkakahilera yan eh. No? Basa ka ng Catholic Bible mo, magkakahilera yan. No? Wala yang certain na place, no, na section yung Deuterocanonical. That means they are inspired, no? Inspired books yan, kaya sila magkakahilera. But Luther did to, nilagyan niya siya na hindi to inspired. So sino ka para mag-declare? Wala sa iyo yung tinatawag na bind and loosing. Ayan. So si Luther po, tinanggal niya po yun. Ayan. So, nasagot ko po ba, Brother John Mark? Yes, bro. So, tinanggal niya pala talaga. Opo. So, thank you, bro. Not in a sense na tinanggal niya sa Bible, ha? Kundi yes, tinanggal niya dun sa pagiging inspired. Yeah. Nilagyan niya ng section. But yet, nasa Bible pa rin. No? Pero ang ginawa ngayon nito ng mga Anglican, no? Totally winipe out nila yan, yung Deuterocanonical. Dahil nagsabi ang Rome noon na kapag gumagamit kayo ng Deuterocanonical, you're still in the natutulog pa rin kayo sa kama ng simbahan. So kaya ang ginawa ng mga Anglican is winipe out, tinanggal.
Tapos ginaya na ngayon ng iba. Ayan. Kaya kung makikita mo, di ba, nung ginawa yung King James Version, meron pang, nung 1611, meron pang Deuterocanonical yan. Meron pang ano yan, apocrypha na section. No? Pero yung King James ngayon, wala na. Pero yung 1611 meron. Okay. Kasi, Hindi akong copy yan, bro. yes bro. Any question, bro? Yung 1611 kasi kuan, yung unang labas na kuan ng Anglican, may kuan pa yun, yung itong libro na kuan, tinanggal. Yes po. Kuan pa yun, nakatatak pa yun. Pero still may section po siya. Nilagyan siya ng section. Nakahiwalay, pero ang nakalagay, may page yan na nilagyan na ng kuan, apocrypha. Opo, nilagyan ng apocrypha. Therefore, to distinguish that these books are not inspired, but only good for reading. Yan. So, yun po yung ginawa nila. Di kaya nagkamali din, di kaya sa isip ni Martin Luther dyan, bro, Nas, na kasi yung simbahan kasi ng Katoliko nag-define niya na yung itong libro ay hindi inspired, doubted pa. Kaya siguro sa isip niya, tanggalin na lang natin ito. Ganun din po yung sa NT, tandaan niyo po maigi. Yung New Testament, pinatatanggal din po ni Luther. No? Maging ang Revelation, gusto niyang tanggalin. Kasi hindi rin daw yan ginagamit no, ng mga Kristiyano. See? Kita niyo yung ginawa ni Luther? Kung susundan mo ang yapak ni Luther, maraming error. Ayun po. So, di ba, gusto niya tanggalin ng Deuterocanonical. Gusto niya tanggalin ng Revelation. Gusto niya tanggalin ng Hebrew. Gusto niya tanggalin ng Jude, 2 Peter. Diba? Gusto niya tanggalin lahat yan. Kasi hindi siya nagtagumpay. Siyempre, the truth will prevail. Ayan. So, any question po? Hello? Naririnig po ba ako? Yes po. Ayun. Meron pa ba tayong question, brothers? Sana nasasagot ko yung tanong Do niyo. you have any? Sana may nasasagot ako kahit hindi kayo agree. Meron naman, bro. Oo naman. Meron naman. Oo. Okay man tama yung sagot. Okay man tama yun. Salamat po, salamat. Oo. So, do you have any questions? Yung sa akin Sige, Brother Francisco. Brad Nas, binasi ko lang kasi yung discovery ng LLX na kuan, yung Codex Sinaiticus 16th century sa Monastery of St. Catherine of Siena sa Sinai. Kaya doon nila na-confirma na doon 46 books ang kuan, Old Testament. Doon ko lang binasi yung tanong ko. Okay. Apo. Hello po. Bird Nash. Hello po. Sige po. Panghuli po na yun pong tanong ko kanina sa inyo. Yung sabi ko, kung totoo bang tinanggal ni Martin Luther dahil hindi siya naniniwala na ginagamit yung apocrypha ng mga Jews. Ang sagot niyo po, hindi siya naniniwala kaya tinanggal niya. Hindi siya naniniwala dahil na ginagamit yung mga Jews. Kasi po may nabasa kasi ako sa sa EWTN at saka sa National Catholic Register po. At Luther in fact believed that those apocryphal books ginagamit ng Judaism. Ang sabi niya, Luther removed those books, dahil inaakusahan niya yung Catholic na nagse-celebrate ng Judaism based on those 7 books. Ang reason niya is ganon, parang nagse-celebrate ang Catholic ng Judaism dahil sa books na yon, at saka hindi nag-fit sa kanyang idea kung ano talaga ang gusto ng Diyos. So that's why
ni-remove niya. So, kaya nga yung sabi ko kung yung ano ba totoong reason kasi parang nabasa ko at ino-open ko ngayon brother yung yung website ng National Catholic Register. Sabi dito, ito nahanap ko. Luther removed 7 entire books because kini-claim na nagse-celebrate daw ng Judaism ang Catholic because of that books. Ang reason niya, ni-remove niya dahil para sa kanya, hindi to nag-fit sa idea kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Pwedeng i-send mo sa akin yung sinasabi Yes. ng link. Yes. Ito po. Titignan natin. Oo. Opo. Kasi po, parang kanina, in-open ko lang. In-open ko lang kasi okay lang. Tapos ibibigay ko rin sa iyo yung sagot ko diyan. Sige po. Sandali po Pinis ko yun ito. Ano lang ba po? Yung link. Yung website ba, may citation? Yes po. Ano ba? Sandali po i-copy ko po tapos send ko po sa dito. Kahit i-screenshot mo lang, bro. Ito po. Yan. Actually, kung pagbabasihan natin dyan yung sinasabi, naniniwala si Luther na ginagamit ng Judaism yung 7 books. Kaso lang, hindi sa kanya idea, para daw nagse-celebrate na ang Catholic ng Judaism because of those books. So sabi niya, hindi ito ang gusto ng Diyos, so remove niya. At saka hindi mag-fit sa kanyang idea kasi parang ang reason niya kasi is hindi to ginagamit ng mga Jews. Pero kung sinasabing ginagamit ng Christianity for Judaism, that's a different story. Ito po. I-check natin. Ito po. Sabi niya po, so kung saan po pwede makita yung sinabi mo, Uncle? Nandito po sa messages po. Naka-state po doon. Opo. Nandito ba? Ito po. Opo, dito. Paano ko ba titingnan? Kasi so, to. Opo. So imposibleng hindi siya naniniwala sa books na ginagamit ng Diyos kung meron kang hindi niya sinasabi. Hindi niya sinabi na saan po dito yun? Saan natin dito mababasa? Ito po. Sabi dito, many people seem to believe Catholics added books to the Bible. They don't seem to realize that Luther removed. Many people, ito. Many people seem to believe that Catholics added books to the Bible. They don't seem to realize that Luther removed 7 entire books and parts of 3 other from in no other reason that they didn't fit his idea of what God really wanted. Luther claimed that they celebrated Judaism, and because he wanted to justify his challenging the authority of the Catholic Church, he threw them out. The Protestant consists. Ayun po. Hindi po nakalagay dito, Uncle, na ginagamit ng mga Jew yung deuterocanonical. Opo. Hindi nga po nakalagay po. Ang nakalagay dito, yung ginagamit nila is through celebrate Judaism, not ginagamit yung deuterocanonical. So kasi kung pagse-celebrate lang ng Judaism, even the proto-canon, no, along with the Nevi'im and Ketuvim, talagang mostly Judaism po yun. So that is not the reason po yung actually. And besides, this is a National Catholic, it is, I think, it is a hindi po to a Catholic I think lang parang siya, parang private, parang group din siya, parang sa atin. Kayo, di ba? Associate kayo ng St. Paul, tama? No? So ito yes, bro. Grupo rin to, no, National Catholic. So depende to sa idea nila. Ayan. So dapat we based our questions
Mas safe doon sa Catholic Answers Yes po. sa Gamit po ay Catholic safe Answer. Oo. Sige po. Sige po. mas safe tayo doon At saka, by the way, brothers and sisters, I forgot to tell you that we have a module regarding the biblical canon and Deuterocanonicals. Nandyan sa ating Google Classroom, no? I will send to you the link later afterwards, no? So that wala man kayong presentation ni Brother Nash, at least merong live, no? Mauulit ninyo, and then meron kayong module. Kung may hindi man nabanggit kanina or baka may tanong pa kayo, at least masasagot. By the module. Anyways, meron po ako dito na book, no? This is coming from Brand P3. Kaso, hahanapin ko pa yung page, no? Dito kasi sinasabi rito na Luther, no? Ang pagkakamali ni Luther, even kay pala nito si Gary Michuta, no? The author of yung tinatawag na na Why Catholic Bible is Bigger, no? Gary Michuta is one of the hosts ng Catholic Answer and one of the backbones, no? Kasama siya sa backbone ng Catholic Answer, no? Si Gary Michuta. No, he also says na mali ni Luther is he thought na hindi ginagamit ng Jew, no, yung pala nito itong Deuterocanonical, no? But unfortunately, no, lumabas ngayon itong si Dead Sea Scrolls na nakita na ginagamit pala siya ng mga Hudyo. Yan. Kaya dito sa binasa mo kanina, bro, sorry, pero wala po tayo nabasa dito na ginagamit ng Hudyo yung Deuterocanonical. But yet, ginagamit ng Christian yung book, no, most likely for Judaism purpose. Yan. So, yun po. Actually, bro, ang ginagamit ng mga Hudyo ay ang Septuagint. Correct. Septuagint, as our reference. Correct. Ang sabi dito sa ating reference, bro, ang sabi niya dito, the declaration on how many books are to be contained in the Old Testament was held in Jabne in the year 90 AD. So under the leadership of Akiba, the purpose of eliminating the apocryphal books was to disarm the Christians, especially those Jews who were converted into Christianity and who therein reasoning always quoted the apocryphal books. And the intention of Akiba to spare the Jews from frequently using the Septuagint version is to argue against the members of Judaism. No, Jewish Encyclopedia Volume 1, page 306. Uncle Denmar, yan po yung sinabi ko kanina. Yan yung sinabi ko kanina kung bakit ginawa ni Akiba na tinanggal niya or hindi niya pinagagamit yung Deuterocanonical kasi most Christian in content. Ayan po yun yung sinasabi ni Uncle Denmar. Yung binasa niya. Ayan. So, tama ba Uncle Denmar? Medyo mahina ang signal ni Uncle Denmar. Salamat po sa lecture, Mr. Benavides. Ay, si Uncle nandito. Uncle. Si Uncle, buti nandito ka, Uncle Albert. So si Rabbi Akiba ba sa kuan? Nasa Yes po. Okay.
Si dito Okay, do nabasa you ko din have sa any kuan yung questions sa po, brothers Bible and Compass, sisters? Do you have any? page 78. Ganon din ang sinabi dito. Do you have anything po? Ano po yun, Uncle Francisco? Ano po yun? Ano po yun sabi niya? Yung binasi ko po binasi ko din sa kuan, yung libro na The Bible Compass kay Edward Street. Opo. Ano po yun? In the process that began in the 1st and 2nd century AD, Rabbinic Judaism eventually limited the canon to 22 books, which correspond to the 39 proto-canonical books in our Christian Bible today. However, in time of Jesus, the Jews did not yet have sharply defined the canon that excluded the deuterocanonical books. In fact, Christian was born in a period when the deuterocanonical books were still being used in many segments of Judaism. Gamit pala din ng kuan, yung mga Judaism, yung kuan. Opo, ginagamit po ng mga Hudyo yan. Opo. Gamit ng mga Hudyo. Opo. Tama po yan. Kaya, there's no reason kung bakit hindi natin siya pwede gamitin. Nag-gets po, Uncle Francisco. Wala po tayong reason para hindi siya gamitin. Ayan. So, any question Ayan. pa po? Okay na ba, Brother Nash, yung aking boses, bro? Yes, okay na, okay, bro. Gaya nga ng sinabi mo, Uncle Denmar, di ba? Sabi ko nga, si Akiba, ginawa niya yung... Hello, do you have any questions, brother? Naririnig mo ako, Uncle Denmar? Hindi yata naririnig ni Uncle Denmar. Okay na po. Okay na po ako. Ayan, brother. Yan. So, hopefully, Uncle Marco, okay nasasagot ko yung tanong mo, Ganon din kay Brother Francisco, kung nasasagot ko, hopefully nasasagot ko yung tanong niyo. And sana nakita niyo. Nasasagot naman, bro. Nasasagot naman sila to. Sana nakita niyo rin yung presentation. Nasundan niyo yung presentation kanina kasi naka-PowerPoint naman. Ayan. Oo, ang effort nga ni Brother Nash ilagay sa PowerPoint No. Ayan. So, do you have any questions? Wala na po. Wala na po tayong questions. Okay, before we end, we will ihahabol na lang natin yung certificate ni Brother Nash. And sa atin, mga dumalo, thank you so much. And thank you, Brother Nash, lecture. No? Meron tayong announcements sa November 12 and 13, sunod-sunod ang ating seminar. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa November 12. It will be the existence of God. Wag niyo nang tanungin kung sino ang magtuturo niyan, ha. Alam niyo, nandito naman, Yeah. Sasabihin ko pa ba? Si Uncle Albert. Si Brother Albert daw magtuturo. Joke lang. Isang theologian yan. Si Brother John Mark. Akala ko si Uncle Albert. Hindi, si Brother John Mark. Ayan. Salamat po kay Brother John ayan. So, Paul. Gusto mo ba, Bro Albert? Kay Brother Francisco. Salamat. On November 13, no? And November 13, speaker natin si Sanrio, si Jose Valar ng Ave Maristela Apologetics Community. No? Ayan, so ang kanyang topic is Sign of the Cross. So don't forget that dates, no, November 12 and 13, no? And muna, for now, kasi susunod na Sabado at Linggo, ay mas malupit dahil nandiyan si Brother Noel Perfecto, nandiyan si Brother Hamsky Ray. So abang-abang lang tayo, marami tayong mga magagaling na speakers like Brother Nash, no? Okay. So thank you so much, Brother Nash, and sa lahat. So wala na tayong wala na tayong tanong.
Oo. So kung wala na, medyo i-close na natin ang ating live. So, kung ano lang siya tatanungin sa DevCon? Sa DevCon mo na lang ako tatanungin. Huwag mo pahirapan. Sa DevCon. Baka pahirapan mo ko, Uncle. So yan, ika-close up po namin ang aming live. Okay. Ayan po, ito po ang inyong lingkod na si Brother Nash dito sa Faith for Us. Nawa po may mga natutunan po tayo. Maraming salamat po. Good evening to all of us. Kita-kita po tayo until next time.